Magandang araw mga kapatid at mga kaibigan. Welcome to my small channel. Ito po uli si EJ Morse at salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw. Meron tayong isang balita na i-discuss ngayon. Ito yung tungkol sa balita na nakalabas na nga ng bansa, itong si Edgar Matubato. Ito yung unang-unang nag-witness na tungkol kay President Digong Duterte, na isang miyembro siya ng sinasabing death squad. Ito yung nagkikwento doon sa Senate hearing noon na siya ay miyembro ng death squad na kung tawagin ay Lambada Boys. So ito yung napaka-critical ng testimony nito. Kasing critical at kasing importante ng testimony ni Las Cañas na isang pulis. Itong si Matubato, hindi pulis ito. Kasama rin ito sa isang armed group na legal naman sila humawak ng baril during that time. Na nakalimutan ko yung tawag sa kanila, pero isang grupo to na tumatanggap din naman ng allowance galing sa gobyerno. Ito yung mga armed private groups na tumutulong sa gobyerno para bantayan yung peace and order sa kanilang mga lugar. Hindi ko na lang maalala kung anong tawag dito. So, ang unang balita nito na nakalabas na nga si Matubato ay yung The New York Times. Sinabi nga na si Matubato ay nakalabas na kasama yung asawa at yung dalawang stepchildren o mga anak nila, in short. At lumalabas, sinasabi ng New York Times na wala itong mga legal na dokumento, o ito ay may mga dalang mga fake documents. So ibig sabihin, medyo tinulungan ito ng high level negotiations dito sa Pilipinas. Kasi hindi ka naman basta-basta makakalusot dito sa immigration kung wala kang arrangement na usapan diyan sa taas. Malinis ang pagkakalabas nito at gumamit nga ng mga false identities. Ibig sabihin, baka hindi naman talagang fake per se yung kanilang mga dokumento, kundi binigyan na sila ng bagong identities. Kasi nga, for more than a decade now, ay talagang hinahunting itong si Matubato ng grupo na mga loyal kay Duterte ayon sa kanya para patayin siya dahil nga nag-witness siya at tinuturo niya si Rodrigo Duterte na siya nga ang nag-handle sa DDS or death squad diyan sa Davao na nag-uutos pumatay ng mga tao ayon kay Edgar Matubato. Nung una raw, ang mga pinapapatay sa kanila ay mga masasamang tao talaga. So sa kanyang yung sarili niyang pag-iisip, para bang nakakatulong pa siya sa bayan. Dahil ang pinapatay nila mga pusher, mga snatchers, mga holdupper, mga rapist. So, ang feeling niya, nakakatulong siya sa peace and order ng Davao City. Pero later on, nakikita niya at inuutos sa kanila na hindi lang mga masasamang tao na, ayon sa kanya to, hindi na lang daw masasamang tao yung mga inuutos sa kanila na patayin. Pati na daw yung mga karibal sa politika. There was one time na inutusan sila na dukutin nila yung bodyguard ng
ni former Speaker Prospero Nograles na nilabanan sa pagka-mayor yung anak ni Digong or itong dating mayor na si Sara Duterte na Vice President. According to him, kinidnap nila yung bodyguard ni Prospero Nograles at pinapatay sa kanila. Isang pagkakataon naman na itong si Paulo Duterte ay nagkaroon ng kasagutan, altercation sa traffic at yun, pinatay din nila yung tao na nakasagutan ni Paulo Duterte sa kalsada. So yan na yung mga naging yung mga inuutos sa kanila. Meron pang isa, kinikwento si Matubato na meron silang dinukot at pinatay na isang dance instructor na ito ay boyfriend ng kapatid ni Rodrigo Duterte. Ito yung si Jocelyn. Ito daw ay nangyari noong 2013. Yung pagpatay naman doon sa bodyguard ni Nograles ay nangyari sa Davao din noong 2010. Meron pang isang utos sa kanila, pagpatay naman ng isang hotel owner na nagngangalang Richard King in 2014 at ito ay inutos ni, according to him, Paulo Duterte dahil sa isang dahil sa karibal niya sa babae. So yan yung mga naging trabaho nila na sinasabi ni Matubato na hindi na lang ang mga pinapapatay sa kanila ay hindi na lamang mga kriminal at masasamang loob, kundi mga nakakalaban na ni Duterte at ng kanyang pamilya ng mga personal. Yung mga nagiging kalaban nilang personal. At sinasabi niya na karamihan daw sa ginagawa nila pagpatay ay ginagarote o yung binibigti ni sinasakal, sinusunog, at sinachap-chap at ibinabaon doon sa quarry. Meron silang quarry doon na ginagawa nilang libingan. Na ito ay pag-aari ng isang police officer na isa ring miyembro ng Davao Death Squad. Ang iba naman daw na pinapatay nila ay nilalagyan ng pabigat na hollow blocks at hinuhulog sa dagat. Ginagawa pa nila rito, binibiyak yung tiyan. Kasi pagka hindi mo tinanggal ang laman loob, lulutang ang tao. So ang ginagawa nila, tinatanggal yung laman loob, nilalagyan ng pabigat at tinatapon sa dagat para hindi lumutang. Yung kasing sorry for the the detail, yung kasing laman loob, lumulobo yan. Pag hindi mo tinanggal, lulutang. Inaamin din ni Matubato na more or less nasa mga 50 yung kanyang mga personal na ginawang pagpatay. Pagdukot, pagpatay. At ang iba nga daw, iba pang style ng kanilang pag-dispose ng katawan ay pinapakain sa buhaya. So yan ngayon, ganyan nga yung details na kinuwento ni Edgar Matubato doon sa Senate inquiry at doon din sa mga foreign media na nag-i-interview sa kanya. So ngayon, mula nung nagkaroon nga ng inquiry, nagpalipat-lipat muna ng tirahan dito sa Pilipinas dahil hinahunting nga daw siya ng mga tauhan ni Digong Duterte para patayin siya. So wala nang katahimikan ng buhay nitong si Edgar Matubato dito sa Pilipinas. Nagpalipat-lipat siya ng tirahan dito, nagtatago at hindi na basta-basta nakakalabas. Hanggang sa ito, mukhang nagkaroon na ng magandang arrangement, mukhang nagkaroon na ng magandang agreement with the ICC, supposed to be. At kasi kung hindi naman talaga ito medyo mataas ang mga taong nag-arrange nito para makalabas, ay hindi makakalabas ito.
So sa tingin ko, kasi yung mga lower ranks ng immigration mukhang hindi alam. At paiimbestigahan pa nga daw nila. Pero sa tingin ko, top level ito. At yung kanyang sinasabing fake documents ay talagang ginawa na sila ng bagong identity para makalabas ng bansa at doon na siguro mamuhay. Hanggang sa gusto nila para hindi sila matrace hanggang sa matapos yung kanyang pag-testify sa ICC at matapos ang kaso at kung sa tingin niya safe na para bumalik dito sa Pilipinas, tsaka lang niya siguro gagawin yon. Pero for the meantime, ay i-corroborate niya malamang ang testimony na ginawa ni Las Cañas na unang nag-testify sa ICC. At ang alam ko, may mga iba pang mga pamilya ng mga biktima na mga na-interview na ng ICC. At napakalaking bagay nung magiging testimony nitong si Matubato dahil siya nga ay talagang isa ring personal na nautusan at gumawa ng mga kinikwento niyang pagpatay at pagkidnap doon sa mga biktima na ito'y nangyari noong pang time na mayor si Digong Duterte sa Davao City. So yan lang muna po ang ating antabayanan natin yung mga susunod na balita dito kay Edgar Matubato. Hanggang dyan lang muna at next time baka may mga iba pang detalye tayong makuha. At thank you for joining me today. Sana doon sa mga bago lang ay kindly subscribe and hit the notification bell, pati na rin yung like button. At pakishare na rin para dumami tayo na nakakarinig ng ating mga balita na ikinikwento dito sa ating maliit na channel. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.